Mga kapuso, sa punto pong ito makakausap natin si Celine Pialago, ang tagapagsalita ng MMDA. Good morning. Welcome sa Unang Hirit. Good morning, ma'am. Good morning, Celine. Good morning. Alright, bigyan lang natin ng ideya yung mga kapuso natin. Paano magiging 2-3 araw itong coding? Just in case, ma'am, gusto ko lang lilawin, baka magpanic yung mga kababayan natin. Hindi pa po for implementation ito. So, mungkahi ito. Yes. Paano ka lang? So, finload lang po ni Chairman Lim yung idea para at least po, maybe there are other better suggestions out there. Okay. So, yun po yung intention nito. So, mangyayari po, 1, 2, 3, 4, Monday, bawal po. 5, 6, 7, 8, Tuesday. 9, 0, 1, 2, Wednesday. 3, 4, 5, 6, Thursday. 7, 8, 9, 0 again for Friday. Gaano kalaki ang mababawas sa kalsada natin kung maipatutupad ito? Kasi ma'am, kung add even tayo 50%. So kung twice a week mo naman hindi magagamit, we're hoping at least 25%. So ang volume po ng mga sasakyan ngayon is 2.6 million po registered in Metro Manila alone. So kailangan ho natin ng volume reduction program. Isa sa mga logical questions na kasunod niyan, ma'am, ay yung mass transport natin. Of course, yung mga hindi magagamit yung sasakyan nila, magpa-public transport. Do we have enough? Kasi we can see the MRT, yung mga bus natin. Again, sir, yung MMDA idea lang, we need the help of every agency. So si DOTR po, we're expecting na kapag ito po ay na-implementa, we have to make sure din po the public transport. Pero yun ho, yung bilang na magsasakripisyo, kung meron man ho, at we hope na meron, lahat ho yan sasakay ng MRT. Yung mga bus ho, gaano ho ka-secured yung mga bus natin, yung mga koloro, maayos na po ba, wala na ho ba? So kailangan ho natin ng kooperasyon ng DOTR, but not for us to speak on their behalf. Alright, sa mga motoristang may kakayanan bumili, diba? Maiisip dyan, okay. Ayaw mag-bus, ayaw mag-MRT? Masikip. Ayaw. Ngayon medyo consumer-friendly din ang mga offer ng mga nagbebenta ng sasakyan. Baka bibili lang din sila at yung 25% na target natin hindi rin naman marating. Yes, ma'am. Yun po yung kinakatakot natin kasi baka instead na maging volume reduction, mas mangyari bawat anak nila, no, yung may mga kakayanan po makabili, mas lalong bilhan pa ng tig-iisa pang additional na sasakyan. So, ang gagawin ho ng MMDA dito, pakiusap na lang ho kami. Then, we know naman po yung long-term solution. Bridges, public transport, subways, pero lahat po yan underway pa lang. So, kung magbibigay ho yung mga kababayan natin ng konting panahon lang po magsakripisyo, sana wag na ho silang bumili ng sasakyan. Wala naman na ho sa control ng MMDA yung regulation ng pag-release ng mga kotse. Nakakalungkot po. But we can only do so much. If we will not be given any chance, then we cannot do nothing at all. So sana lang ho, dito sa pag-float ng idea, maglabasan pa po yung mga better ideas ng mga kababayan natin. And in the meantime, hindi raw ba pwedeng dagdagan natin yung mga enforcer o kaya yung clearing sa mga baradong mga side streets? Yung number coding natin po, ito modified natin, itong 2-day, isa lang ho to sa solusyon. Kung mapapansin nyo po, everyday yung road clearing operations natin, yung enforcers po, planong taasan ni Chairman Lim, yung sahod nila. Marami pa po sa mga enforcers namin yung sumasahod ng 6,000 a month. So, kulang din ho kami sa tao. Kaya ho yung mga choke points natin, mapapansin mo dito sa Cubao, mabigat siya, pero paglagpas mo ng Ortigas flyover, luluwag. Kasi wala ho kaming tao na sobra doon sa looban po ng Ortigas. So nabubuntis ho yung mga sasakyan. Kahapon maraming nakapansin, sobra ang traffic. Anong rason? Nasilip nyo ba o normal na, kasi kahit hindi na rush hour. Dahil coming off a holiday, ganun ba? Dahil ma'am, yung report ho ng pagbigat sa amin ng daloy ng trapiko, kung dati rush hour lang namin na-receive, wala na hong pinipiling oras talaga ngayon. Kaya ho nag-come up tayo ng gantong idea. Kahit ho lunchtime, magtataka ka, may mga pumapasok pa pala ng lunchtime, may umaalis pa. Sobrang bigat na po. Kaya po yung mga, i-add ko lang po dun sa question nyo kung ano pa po yung mga plano ng MMDA. So mag-hire po kami ng mas maraming tao. Pero bago po kami mag-hire, kailangan naming ayusin yung pasahod ho ng mga existing naming enforcers. Yung road clearing po natin tuloy-tuloy, kaya po we're asking the help of every barangay captains. Kasi po, nalinis na namin. Pero hindi kami makapag-proceed dun sa ibang mga request na barangay. Bumabalik po sila. Again po, yung power ng MMDA limited, pero po yung magnitude ng problem sobrang laki. Recap natin, Ms. Again, Pialago. mungkahi pa lang yung mungkahing 2-day coding, paano ba? How Again does po, that work? ang gusto lang ho natin, wag lang hong magpanik, no? Hindi pa po ito i-implement. So, 1, 2, 3, 4 po Monday, 5, 6, 7, 8, that would be Tuesday,
9012, that will be Wednesday, 3456, that will be Thursday, 7890 again for Friday. But again po, floated idea lang po ito, and we're still open for other suggestions, and we need the help of the Metro Manila Kung may Mayor. idea nga pala, paano nila pa ipaparating sa MMDA? Yung mga motorista natin, yung mga manonood natin. Sure, ang hotline namin, 136, bukas po yung email namin, they can email us. Pinaka-basic ko, dahil open ang lahat sa social media, Yes. please email us sa Facebook, message us there, digitalmmda@gmail.com. Lahat ho ng idea, sir. Kailangan ho natin ng tulong ng Alright. bawat isa. Tulong-tulong at disiplina din. Maraming salamat. Selina Pialago ang tagapagsalita ng MMDA. Thank you. Good morning.